So ito yung mga plymouth natin na natira sa ating mga alaga. Tapos ito nga yung ating mga pabo. Yan yung ating mga pararamihin. Ito mga isang napakagandang araw muli sa atin mga brad, at dito naman po tayo sa ating farm na kahit paano may natira pa tayong mga alaga. Ito yung ating mga pabo. Ayan. Ating mga pabo, tapos yung itong ating plymouth. Ito yung pararabihin nating mga manok mga brad. So ito yung mga plymouth natin na natira sa ating mga alaga. Tapos ito nga yung ating mga pabo. Yan yung ating mga pararamihin. Ito mga kabrad, yung ating plymouth na to. Pero meron na tayo ding lahi niyan na pwede nating i-cross. Tapos yun nga, yun doon tayo paparami ng ating mga alaga. So ito yung ating natira din sa ating mga gagawing inahin mga kabrad. Ito si Tisay. Ito yung 50-50 natin na crossbreed na sana ito maka-recover tayo. At tapos yung ito naman yung ating gagawin doon sa ating natira din na dalawang barako. Ito halin sa dalawa dyan kung ano yung, pero magtitira tayo dito ng isa. Kasi yung natira nating ibang mga alaga rito na native, naka-ano na ito, at least kahit paano may natira tayo. Ito. Nakapangako na to na meron na kukuha. Siguro makukuha dito siguro mga tatlo, kasi tatlo lang yung medyo malalaki. At yung iba may iiwan na lang siguro. Ito. Tapos ito nga yung ibang manok natin na natira din. Ito namang ating si Brown. Ito yung buntis na ito yung crossbreed natin na 50-50. 50 hybrid, 50 yung ating pure native. Ito. Sana nga dito makapag-umpisa ulit tayo, makapagparami tayo ng ating mga native na sana makaahon ulit. Dahil sa mga nakaraan nating mga nangyari dito, medyo may kabigatan, kaya hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa mga kabrad na makaka-recover yung ating mga alaga. So dito naman, siguro nagkamali lang si Joel ng pili. Dito sa 70-30 natin na cross na to, kukuha din tayo ng isang barako. Yan. Kaya isang 50-50. Tapos yung itong 70-30 natin, kukuha tayo ng isang barako dito. Ayan mga kabrad, ito ay natira sa ating mga ayan, mga pabo. Pabo natin siguro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nasa 15 na lang yung ating mga pabo. Dito siguro paglipat natin doon sa kabila, makakapagparami rin tayo doon. At doon at least kahit paano maiaayos na natin mabuti. Ayan yung update natin dito sa, tapos yung huli nating inawat na awa ng Diyos, buti hindi tinamaan. Ito yung natira doon sa bagong awat natin, buti walang nabawas to. Ayan. Bali 2, 4, 6, 8, 9, 10 ito kaya lang nalagasan pa natin ng isa. Pero tumigil na mga kabra dito yung dati noon sunod-sunod talaga Ngayon buti nawala na. At ito na yung sinasabi ko nga na ito yung pinakamatitibay nating mga natira. Ito babae ito. Yan. Tapos yung babae din.
Meron dito isang lalaki. Yun. Yan siguro yung kukunin din natin yung isa na yan. So ayan, ito mga kabrad yan natin. Pero nag-uunti-unti na kami ni Joel na maglipat. Sa ngayon kasi si Joel, pina-extra ko muna doon sa trabaho natin doon. At yun nga, kaya natin siya pina-extra dahil siyempre wala pa tayong pagkukunan ng pang ano sa kanya, pang supply. Dahil nga nung mga nakaraan, dahil nagasa tayo ng mga alaga. Sabi ko, umextra ka muna dito sa ating trabaho para at least kahit paano may pang araw-araw ka na ano rito. Kaya doon, pina-extra ko si Joel doon sa ating isang trabaho para meron siya pang araw-araw. Kasi dahil nagbabayad pa tayo sa mga utang, marami tayong babayarang utang ngayon. Dati kasi kahit paano at least nakapagbigay tayo kay Joel linggo-linggo. Meron siyang pabigas, tapos yung extra pera, tapos pag kami nabebenta, may extra pa rin siya. Kaya lang sa ngayon, dahil nga sa nangyari sa atin, may nabuti ko muna na umextra ka muna Joel dito sa ano. Tapos uwi naman siya rito 5 dito, mga 5:30 nandito naman na siya. Tapos sa umaga magpapakain siya, maaga siyang gumigising para magpakain dahil konti lang naman yung pakakainin niya tsaka yung lilinisin. Hindi ka mukha dati no na may mga inahin, tapos may mga partner tayo. Tapos yun yan, nung nangyari na nga sa atin yung gano'n, medyo sabi ko, extra ka muna. Kaya yun naman, at least kahit paano okay naman. Tapos pagka naman nakalipat na kami doon sa kabilang paglilipatan namin, doon ang popokus na uli si Joel at magsisimula uli kami ng panibagong breed. Ito nga, meron na kami mga nakaprepare. Doon nakabukod na nga na gagawin naming inahin. Pero itong si Brown naman, ito pa, isasama namin to sa paglipat. Malaking bagay ito dahil si Brown napakagandang magdala ng anak. Ito tayo magpaparami mga kabrad. Dati kasi ang mga inahin nating native nasa 8 na. Tapos yung ating barako, kaya lang tinamaan niya tayo kaya naubos. Ito yung natira. Sabi nga kay Joel, kung alin yung matira, yun sige, hindi na matibay, kaya yun ang inililipat. So yung mga pabo, ayan. Meron mga ilan-ilan pa rin na manok, mga natira. Dito, tingnan natin alam ko meron pang ibang nangingitlog. Sa bibi naman, halos ito na lang. Yung bibi namin. Sa barako ata. Yung pabo yan, yung medyo marami naman natira. 15 pa. 2, 16 pa pala yung pabo. Tapos ito nga yung panimula natin na gagawin nating barako alin dyan sa dalawa na yan. Tapos ito yung gagawin nating inahin, si Tisay. Siya yung nakaligtas doon sa mga pagsubok. Diba, Say? So, malaki na siya. Mga siguro by January, pwede na ito makasta. Kakasta na natin ito si Tisay. Tama tayo, Say. Ito kasi mabait na to. Dati mahilap to eh. Ito anak to dati ni Itim. Ito yung natirang isa. Yan. Baka sakali doon. Sabi nga, walang sukuan. Tutuloy natin to mga kabrad at doon nga pagpaparami tayo doon. Kaya lang ang magiging mangyayari sa atin doon yun nga medyo panibago na tayo ng breed.
Hindi na siya yung pure native. Dati kasi ito sa atin, nagsimula tayo sa pure native. Kaya ngayon nabago na natin, ano na tayo ng cross. Ayan si Tisay, kung mapapansin nyo, mas malaki doon sa mga pure native. Dahil ito nasa 5 months. 5 months na siya. Siguro by January, pwede na siyang ikasta. Ayan. Tapos yung siguro dito, yun yung natira namin mga dito, manok. Alam ko dito, merong mahalimhim. Ito. Ayan, daming itlog. Kaya lang, parang may napisa na. Tingnan natin kung saan yung nilagay ni Joel. Si Joel kasi rito, pag umaga, hanggang hapon, wala. Ito mo, oh. Ang laki na hindi ng ating plymouth. Kasi hiniwalayin muna natin dito yung lalaki na Rhode Island. Andun siya. Mamaya titingnan natin. Yun yung natira. Tapos ito yung ating lahi ng plymouth na rooster. Na ito, ang laki niya. Oh. Diba? Ang ganda. Oh. Ito na siya ngayon. Yung ating plymouth na rooster, ayan. Na cross na siya ng Rhode Island, mga kabrad. Ayan. Kaya sabi ko kay Joel, ingatan. Bali, dalawa yan. Andito pa yung, isa. Ito pa yung isa natin, mga kabrad. Ayan. Kung mapapansin niya, napakataas. Ito yung lahi ng Rhode Island. Tapos yung tahid niya, maliit pa. Ayan. Yun. Yung sisiw na may napisa. At log. Maraming hindi napisa din. Pero ito. Dito mga kabrad, meron na rin plymouth to. Inilipat ni Joel dito yung ayan o. Bagong pisa. Tapos yun nandito. Ayan yung ating mga pabo. Nandito sa ayan. Ito yung mga nakaraan natin na ito, dalawa ang natira. Tahimik. Dati, pag pumunta kami dito mga kabrad, pagpunta ko pa lang dito, nagsurura na yung mga bibi at saka yung mga manok. Ngayon makikita may ilan na lang sila. Tapos, yung ibang mga pabo natin, doon sila nanginginain. Ayan. Pero sisikapin namin mga kabrad na paglipat namin, mapaparami namin ulit. Dito kaya. Doon may mga itlog pa rin. Kaya lang hindi na inalimiman ng pabo. Mahirap kasi ganito mga kabrad magparami ng manok sa ganitong panahon. Yung ulan. Madalas ang pag-ulan. Doon nasisira at yung kumbaga na yung pabo o yung manok hindi siya nagtutuloy dahil na ayun meron siyang itlog doon. Tapos ito may mahal. Ayun, meron tayong isang bibi. Ayun, mahalimhim. Yun, meron palang natirang bibi. Na posible, doon tayo magsisimula uli. Meron tayo yung barako, hindi natin inalis yun. Sabi ko nga kay Joel, wag iaalis. Dahil doon tayo magsisimula. Dito. Wala na. Payapa na rito. Tahimik. Dati merong mga dyan. Bibi. So tingnan natin yung ating natirang Rhode Island na matibay din.
magsisimula tayo doon. Rhode Island mga kabrad, yung ating chicken roast doon sa Plymouth. Ito na mga Rhode Island na yan. Ayan. Ito, kamakaya Rhode Island na yan. Dito yung buti hindi tinamaan yung isang Rhode Island natin dito na natira. Ayan. Ito. Ito yung matandang Rhode Island natin mga kapatid. Ayan, dati dito may mga itlog, mga bibi. Ayan, wala. Talagang ganun. Pero, mababalik natin mga kabrad yan. Ay, babalik natin yan. Ayan, pati ito. Dito kasi, posible, kukuha tayo dito ng gagawing inahin din dahil ito yung lahi nung si Brown. Kaya siya, ganyan siya mga kabrad mag-anak ko. Buhay halos lahat. Ang isang namatay lang dito, yung alam ko, yung pinakamaliit talaga. Ayan. Pero bukod doon, ayan, nabuhay sila lahat. Ganyan siya mag-anak, maganda. Kaya ang ginawa natin doon, in-AI natin. Yun yung first time niya na in-AI. Ito kasi, yan yung anak pa nung namatay natin barako. Yan. Tsaka ito. Yan mga kabrad. So ayan, patuloy lang tayo mga kabrad. So ayan, yung mga plano namin mga kabrad ngayon, dahil nga si Joel pinag-exam muna natin doon at dito tuwing hapon lang siya. Pagdating niya rito siguro mamaya mga 5:30. Umaalis siya rito mga 7:30. Kaya maaga niya pinapakain tong ating mga alaga. At siyempre hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Ngayon parang kumbaga natanggap na natin yun nangyari sa ating mga alaga na yun, pero pipilitin natin mga kabrad na bumangon uli. Kaya mga kabrad, sabi nga, yun doon natin masasabi na pag may tiyaga, may nilaga. Pag binigay sa ating pagsubok, kaya natin yan mga kabrad. Kaya muli, maraming salamat sa atin lahat. God bless po.